Nagyaman niya ng lubusan, purihin niyo ang Panginoon, nakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong ika-28 na linggo sa noong panahon ng taon B, ating ipinagdiriwang ngayon ang linggo ng katutubong Pilipino at araw ng labis na karukahan. Sa Ebanghelyo, hindi hinatulan ng Panginoon ang mayaman, ngunit ipinaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng reliyon, mas mainam na ebidensya ang tunay na pagsunod sa Ama, ang pagkalinga at pakipagkapwa-tao sa mahirap at mga nagmula sa ibang kultura. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Tong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inuwang ka ng loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya ay higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya.
ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay ganun ring ituring. Panginoong naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng laki, "ang lahat po niya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilaw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos." Ang isang mayaman. Nagtaka
ang mga alagad. Kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito ang gagawa ng tao, ngunit ito ay hindi mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Sa buhay po natin ay kailangan tayong magpasya. Ano ba ang mahalaga? Ang kayamanan o ang Diyos? Pakitanong sa katabi mo, Diyos o kayamanan ang gusto mo? Siyempre, lagi nating sinasabi ang Diyos. Pero sa totoo lang, mas maraming pumipili kaysa kayamanan. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon ay magtuturo sa atin una, na higit sa kayamanan dahil ang ginto ay palang buhangin lang at ang pilak ay parang putik lang, ay kung ihambing sa karunungan na bigay ng Diyos. At ang lahat ng nasa atin ay hindi mahalaga kung hindi ito naugnay sa salita ng Diyos. Ayon pa sa pangalawang pagbasa sa mga Hebreos, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 18, na ito ay dapat nating alamin ang salita ng Diyos sapagkat talastas ng Diyos hanggang sa puso natin. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 27, may lumapit sa kanya na mayamang binata at nagsabi, ang lalaking ito, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Una, tinanong pa siya ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Hindi pa rin niya nasakyan, kaya ang ating Panginoon ay nagsabi, paano yung isinabuhay mo ba? Alam mo ba ang kautusan? Nangandakan pa siya, punong-puno ng yabang. Ay, mula pa sa pagkabata ko. Kaya sinabi ng ating Panginoon, versikulo 21, isang bagay lang ang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ang pinagbilhan nito ay ibahagi mo sa mga mahihirap. Ito yung mga katanungan sa atin. Gusto natin ang buhay na walang hanggan o buhay sa kalangitan. Kaya po, sa versikulo 17, Kapitulo 10 na Ebanghelyo ni San Marcos, ang binata ay humingi ng Panginoon. At dahil siya ay Israelita, ang kanya pong ginagamit na salita ay Hebrew, at sa Hebrew, kaye mitzak. Pero nakasulat naman dito sa atin dahil sa Koinokon na Grigo na ayunia soy. Na sa Latin naman, vitam aeternam. Yun ang lagi nating hinahanap. Yun ang lagi nating ninanais. Na magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po tayo magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan kapag hindi po natin tingnan ang gamit o ang saysay o ang kahulugan ng ari-arian o kayamanang material sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga kayamanan. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon. Binigyan tayo ng talento. Ang lahat ng ito, hindi po sa ating sarili, bagkus sa mga nangangailangan nito. Kaya, kailangan po natin gamitin ang ating panahon na di kalidad para sa kabuti ng ating kapwa-tao, ating talento para sa ating kapwa at ang kayamanan, anumang mga biyaya na nasa atin, ito ay para sa nangangailangan. Ngayon, araw ng mga katutubong Pilipino at araw ng mga pinakarukha na puris o depor, mahirap na mga dukha.
sila ang nangailangan ng ating mga kayamanang material o anuman ang bihagi natin sa kanila, sapagkat hindi po natin madala sa langit ang kayamanang material. Pero ang ating nagawa na pagtulong sa kanila, tayo po ay nag-impok ng kayamanan doon sa langit. Kaya sa versikulo 21, may nakalagay po na mahalaga na salita doon, Thesauros and Oranos. Kayamanan sa langit. Ito ang dapat nating impok at walang iba na paraan bagko sa pagtulong sa ating kapwa-tao, sa malasakit at pakiramay sa mga kapwa nating higit na nangangailangan. At ang ating pagkalinga sa kanila ay siyang paghanda ng ating saringluklukan sa kalangitan. Kaya sinasabi pa dito, utsar siyamen sa Hebreo, Thesaurum en cielo, o sa ating napakinggan, Thesauros en Oranos, ang kayamanan na makalangit. At ano po ang kayamanan sa makalangit? Walang iba kundi ang langit na bihanda natin ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay nagkaroon ng pagbahagi ng kayamanang material dito sa mundo, pagbahagi ng ating panahon sa buti ng ating kapwa at pagtulong sa kanila, at ang paggamit ng ating talento para sa pagtulong ng ating kapwa-tao, ito ang pagkaroon ng luklukan sa langit. Sino yung gustong makapunta sa langit, pumalakpak ng malakas? Lahat gusto ng langit. Pero handa ba kayo na ang kayamanan ninyo ay iwaksi at ipamahagi sa inyong kapwa-tao? Ito ang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Hindi naman siguro lahat. Ang kailangan lang, kung sino may maraming kayamanang material, ay siyang may malaking responsibilidad sa pagtulong ng kapwang nangangailangan sa atin. Sapagkat ang Diyos kumikilos sa tao, at ang tao na kumikilos sa pangalan ng Diyos ay siyang magkaroon ng puwang sa kanyang puso. At kung may puwang tayo sa puso ng Diyos, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa roon ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa mga nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapagpalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o mumahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam
ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon, namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama ni Jesucristong anak mo na at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa iyo muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin na sumasalayo sa aming paghahain upang sa ginap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama ng pasalamatan. kapangin tunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa Jesucristo na aming Panginoon sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay pinalikit niya upang kami palayain at matampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kahit isa lamang hilsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa na Mara Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ngayon kami yung pinapakinabang sa katawat dugong banal, niluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw ng hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang Panginoon ay magpapala sa inyo. Salamat sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, in cash or in kind. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo pa yung Diyos sapagkat ito nakakatulong sa ating mga kapwang mahirap at nangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo na biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. At makapag-impok tayo ng kayamanan na ito ay Diyos kung tayo ay tumulong sa ating kapwa-tao. Magbahagi ng ating kayamanang material, ng ating kakayahan at ng ating panahon upang ang ating buhay ay tumatalima sa panawagan ng Diyos na tayo ay umibig sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, naway tayo ay handang magbahagi ng ating panahon, kakayahan at kayamanan sa pamagitan ng pagbahagi nito sa ating kapwa-tao. Ngayon po, ang basbas, mangyari po lamang ita sa bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal rin. na pong Isus Nazareno, inihagmos niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilinganin ka na nagsusumamo sa iyo, makamta nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitag na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalang imahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman.
Sa pagitan ng benisyon nito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.